Gaya ng ating narinig sa awitin, ang kagalakan hindi natin matatagpuan sa ibang mga bagay, kundi tangi kay Kristo lang. Maring may kagalakan tayo sa mga bagay dito sa mundo, pero yan ay pansamantala lamang. Nawawala yan. Mamaya-maya lang, nawawala na yung kagalakan. Pero ang kagalakang kaloob ng Diyos mula kay Kristo ay kagalakang pangwalang hanggan. Napakaganda po na tayo po narito para muling madagdagan ang ating kaalaman pagdating sa salita ng Diyos. Now, gusto kong buksan natin ang ating Biblia sa Lucas 17. Ang ating gobyerno ay talagang lubhang nababahala tungkol sa mga karamdamang pumapasok sa ating bansa tulad ng Ebola virus, Zika virus, sapagkat may nakikita tayong mga kaso na ilan namang nangyari sa ating bansa. Pero, ito ay kakaunting kaso. Ayon sa statistics, hindi ito nababalita na nababahala ang ating gobyerno pagdating po sa diabetes. Ayon po sa statistics na aking pinag-aralan sa research ko sa internet, yung pong mga may karamdaman noong 2012, 33,000 ang namatay. Pero, walang balita na nangangamba. Whereas doon sa Ebola at Zika, ilan lang, 3, 2. Pero, talaga naman buong bansa natin. Pero yung 33,000 na namatay na diabetic noong year 2012, hindi na babalita. Nasanay na tayo. At hindi lang yun. 21,000 ang namatay sa TB mula 2012 hanggang 2014. Hindi na babalita. Hindi na babahala ang ating bansa. At noong 2011, 12,000 ang namatay sa kidney disease. 12,000 ang namatay dahil sa sakit sa kidney. 2013, higit sa 23,000 naman ang nasa dialysis dahil sa kidney. At hindi nababahala ang ating gobyerno dyan. Samantalang yung Zika virus, ilang kaso lang, pero nababahala na. At ayon sa statistics, sa Amerika, sa isang taon, 76 million katao ang nagkakasakit. Bawat taon. At ang na-hospital ay nasa 300,000. Ang na-hospital, kaya puno ang mga hospital. At ayon sa balita tungkol sa mga namatay, ang namatay noong taong ito ay 5,000 namatay. Now, gaano karami na taong sumisigaw ng kagalingan? Gaano karami sa palagay ninyo ang tumatawag sa Diyos bawat minuto, araw-araw? Napakarami. Lahat tumatawag sa Diyos sapagkat ayaw ng tao na magkasakit. Ayaw ng tao na mamatay. Kaya gumagastos ang ating lipunan, ang ating bansa ng millions para lang dumagsa yung iba't ibang mga gamot, mga therapy, para mapanatili ang kalusugan at humaba ang buhay. Pero, ang tanong, ano ba ang ugat ng karamdaman? Ito ang hindi hinahanap na dahilan. Yung ugat ng karamdaman. Para malaman natin, isa sa bahagi ng kasulatan ang makapagbibigay sa atin ng linaw tungkol sa bagay na ito. Luke chapter 17, verses 11 to 19. Ito isang kasaysayan tungkol sa mga ketongin. Ganito po ang pagkakasabi. Habang patungo sa Jerusalem, si Jesus ay dumaan sa pagitan ng Samaria at Galilea. At sa pagpasok niya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking ketongin na nakatayo sa malayo. Sila'y nagsisigaw at nagsabi, Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin.
Nang kanyang makita sila, ay sinabi niya sa kanila, humayo kayo at kayo'y magpakita sa mga pari. At habang sila'y umaalis, sila ay nagiging malinis. Nang makita ng isa sa kanila na siya'y gumaling na, siya'y bumalik na pinupuri ng malakas na tinig ang Diyos. Siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus na nagpapasalamat sa kanya. Siya ay isang Samaritano. At nagtanong si Jesus, hindi ba 10 ang nalinis? Nasaan ang siya? Wala bang nagtagpo ang bumalik at nagbigay papuri sa Diyos maliban sa dayuhang ito? At sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at humayo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Alam nyo, ang kabuuan ng kwentong ito ay may lalahad natin sa isang pangungusap. Napakalaga po ang bumalik kay Jesus. Napakalaga na bumalik ang tao kay Jesus. At yan po ating pag-aralan ngayon. Tayo manalangin muna. Panginoon, tunay na may mga katanungan sa buhay na hindi po masagot ng aming pong mga pansariling kaisipan. At may mga bagay na misteryo na kailanman hindi namin nahanapan ng tanong sapagkat inaakala ng tao alam na ang kasagutan. Ngunit ang salita ninyo ay hindi nagkulang. Lahat ng baan namin malaman, ito'y pinapahayag din ninyo. Kailangan lamang dito na ito'y aming basahin at pag-aralan at aming paniwalaan at sundin. Tulungan niyo kaming ipahayag ang salita niyo ngayon at bigyan niyo kami ng puso na handang tumanggap ng aming pong mga kamalian at kasalanan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So isang sakit po ang tinalakay dito tungkol sa ketong. Ang ketong ay isang anyo ng kasalanan. Kahit saan mo gamitin, saan mo tignan sa Biblia, ang sakit na ketong ay tumutukoy o naglalarawan o simbolo ng kasalanan. Sapagkat ang ketong sa panahon ito ay wala pong kagalingan maliban sa himala ng Diyos. Walang kagalingan. Gayon din ang kasalanan, wala pong kagalingan anumang gawin ng tao maliban na lamang sa biyaya ng Diyos. Ang kasalanan ay minana natin sa ating unang magulang. Genesis chapter 2 verse 17. Ang unang utos ng Diyos na huwag kanin o kainin ang bunga. Hindi yung bunga ang nagkapagbigay ng kasalanan, kundi yung paglabag sa utos ng Diyos. At alam natin na ang batas o kautusan ng Diyos nakasulat na sa puso ng tao nung time na yon. Pero nagbigay ang Diyos ng isang tiyak na utos na huwag gawin. Sapagkat sa kanilang pagsunod, mananatili sila sa kanilang kalagayan na walang kasalanan at mamumuhay silang may kagalakan kapiling ang Diyos. At dahil dyan, ang sabi sa Romans 5:12, lahat na nanggaling kay Adan, nagmana ng kasalanan at ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. At dahil ang bunga ng kasalanan ay kamatayan, natural, ang tao ay unti-unting namamatay sa pamamagitan ng pagtanda, sa pamamagitan ng karamdaman at iba't ibang mga sakit na dinadanas. Yan ang dahilan, unang dahilan talaga kung bakit ang tao ay tumatanda at nagkakasakit, humihina ang katawan dahil mayroon tayong minanang kasalanan. Pero, ganun pa man na tayo mayroong kasalanan, pero mayroon din karamdaman na ipinapahintulot ng Diyos mangyari sa buhay natin. Tulad ng TB, tulad ng cancer, tulad ng diabetes, may layunin ng Diyos dyan. At lalo na ang ketong. Ang ketong, mga kapatid, ito po'y marka ng Diyos sa mga taong sumusuway sa Kanya. Mga taong lumalabag sa Diyos. Bagamat tayo mayroong minana ng kasalanan, pero mayroon pa tayong pananagutan yung ating mga aktong gawa sa bawat minuto at oras sa ating buhay. At doon sa ating mga aktong gawa, doon ay mayroong sweldo at ito ang kadalasan ay karamdaman.
Pag sumobra kakain sa taba, sigurado, ma-high blood ka. Di ba? Pag ikaw naman hindi kumain, sigurado magkaka-ulcer ka. Pag ikaw hindi nagpipigil ng iyong iniinom, at hindi ka nagbabawas palagi regularly ng iyong ihi at dumi, magkakasakit ka. Kidney, at kaya naman, kung halimbawa sa pagkain, alam natin yung, ano ba yung sakit na yun ng cancer sa bituka? Colon. Lahat po ng ating dinadanas na karamdaman ay marka ng Diyos sa atin dahil sa ating pagpapabaya sarili. Tayo nagkakasala. Ang ketong po, ito'y sakit na ibinigay ng Diyos sa lumang tipan. Basahin natin ang Deuteronomy 28:27. Ang sabi ito ng Panginoon, sasalutin ka ng Panginoon ng bukol sa Ehipto, ng mga ulcer, ng mga pangangati, at ng galis na hindi mapapagaling. Sino raw ang magbibigay ng salot? Ang context dito, dahil matitigas ang ulo nila, hindi sila sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya ang sabi ni Moises, sasalutin kayo ng Panginoon. At isa na rito ang ketong. At ang ketong, ito'y talagang sadyang ibinigay ng Diyos. Una, halimbawa, kay Miriam. Si Miriam, kilala nyo sa Bible. Kapatid ni Moises at ni Aaron. Si Miriam, nagreklamo siya at si Aaron nagreklamo kay Moises. Ang sabi ng kanyang kapatid, ikaw na pang leader dito, kami na mga pinagpapala ng Diyos. Bakit masyado kang nangunguna sa amin? Pare-pareho lang tayo. Nangyayari yan sa panahon natin ngayon. So anong ginawa ng Diyos? Binigyan siya ng ketong. Tingnan yung sabi sa Numbers 12 verse 10. Nang ang ulap ay lumayo sa tolda, si Miriam ay naging ketongin na kasing puti ng niyebe. Tinignan ni Aaron si Miriam at nakita na ito'y ketong. Kung mayroon pong mga pagsalungat sa kalooban ng Diyos, mayroong bunga yan. Mayroong cause and effect. Okay? Yan ang law of nature. Anong ginawa mo, mayroong ganti. Tulad naman kay Gehazi. Maring kilala si Gehazi. Si Gehazi ay isang katulong ni Eliseo. Nung gumaling si Naaman sa ketong, dahil pinalubog sa Jordan, ay nagbigay ng under the table itong si Naaman. Pero mo, karo-karuwahin na ginto, pila, kayamanan, baro, binibigay kay Eliseo ng tao ng Diyos. Pero ang tao ng Diyos hindi tumatanggap ng surot. Pero itong si Gehazi, sikreto niya na kinausap itong si Naaman, sige, sabi ng Panginoon, kailangan ng Diyos. Siya tumanggap. At dahil doon, naketong siya. Dahil sa kanyang pagsisinungaling. Tulad naman kay Haring Uzziah, si Uzziah naman, nang-agaw ng pwesto ng gawain ng pare, inunahan niya yung gawain ng mga lingkod ng Diyos. Kunwari siya yung, ano nangyari? Kinetong siya. Kaya ang sangketong ay hindi po ito na aksidente nangyari. May roong dahilan. At mayroong layunin. Ano man ang dinadanas nating karamdaman ngayon? Tanda natin, balikan natin bakit. Bakit? At ngayon, nagising tayo, meron tayong karamdaman, saan dito pupunta? Dapat ibalik natin sa Diyos. Kaya napakahalaga ng bumalik sa Panginoon. Ito po nangyari dito, mayroon pong taong bumalik kay Jesus. Kaya po, ang kagalingan po ng lahat ng karamdaman at pag-asa ng tao ay na kay Kristo lamang. Kaya yung kasagutan, yung araw natin na si Jesus lamang, Jesus is the answer. Totoo po yun. Kaso lang, hindi yan nakikita ng mga tao. At alam ito ng lahat ng tao. Alam ng lahat ng tao na mga na-hospital, nagkasakit ng cancer, lahat ng klase ng uri, tumatawag sa Diyos yan. Dahil alam nila na ang Diyos lamang ang tanging makapagbibigay sa kanila ng kagalingan. Napaka-taas na po ng siyensya natin, pero mayroon pong kagalingan hindi kayang gamutin ng siyensya. Sinasabi, dinidiscover lang.
Tulad dito, mayroong 10 kitungin na lumalarawan sa lahat ng tao. 10, ibig sabihin, kumpletong numero na ito ay lumalarawan sa lahat ng uri ng tao. At mapapansin natin sa kasaysayan ito, kung ating mababasa sa verse 11, na ang sabi diyan, habang patungo sa Jerusalem, si Jesus ay dumaan sa pagitan ng Samaria at Galilea. Na ang ating Panginoon patungo na sa Jerusalem para kanya nang tanggapin yung itinakda sa kanya na kamatayan sa krus. Pero, sinadya niyang dumaan sa pagitan ng Samaria at Galilea. Kaya yung pong mga kitungin na yun, hindi po nagkataon na padaan si Jesus. Kundi, layunin na dumaan si Jesus doon sa mga taong ito. Kaya, ano ang mapapansin natin? Tignan natin ang daloy ng kasaysayan o ng istorya. Verse 11 to 12, tungkol sa mga kitungin, dito ang sabi, habang patungo sa Jerusalem si Jesus ay dumaan sa pagitan ng Samaria at Galilea, at sa pagpasok niya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking kitungin na nakatayo sa malayo. Unang-una, makikita natin yung 10 kitungin, lahat sila ay, anong ginawa? Sumalubong kay Jesus. Now, sinong sasalubungin nila kung hindi sadyang pumunta si Jesus doon? Wala silang sasalubungin. Paano tayo makakalapit kay Jesus kung si Jesus mismo ay wala sa atin? Kaya ang pangyayari ito, hindi po nagkataon. At dahil nabalitaan na lang na si Jesus ay parating, lahat sila ay sumalubong kay Jesus. Silang 10. Ito lumalarawan sa lahat ng tao. Lahat ng tao ay sumasalubong kay Jesus. Bakit? Dahil lahat ng tao mayroong pangangailangan. Pero sa ating panahon, paano nila sinasalubong si Jesus? Paano sinasalubong ng mga tao si Jesus? Masasabi ba natin, nandun si Jesus sa kanila? Kung ang kanilang pagsalubong ginagamit yung itim na Nazareno. Alam natin wala si Jesus doon. Mayroon pa rin, nagpipista talaga, sinalubong daw si Jesus at magitan ng bata pa. May iba't ibang kulay ng baro. Sanggol pa hanggang ngayon. O di kaya, pagkatapos ng Kwaresma, linggo ng umaga magsisimba para salubungin si Jesus. Pero nakatiyak pa tayong nandun si Jesus. Marami pong klase. Kaya tradisyon po ang pinairal ng mga tao at wala silang katiyakan na nandoon si Kristo. At sa kanilang pasalubong, makikita natin lahat ay lumalapit kay Jesus. Lalo na kapag may problema, lahat talaga lumalapit kay Jesus. Pero nakatiyak pa tayong nandoon si Jesus. Lahat po ay nangangailangan. Pero ang Biblia lamang ang makapagtuturo sa atin ng tamang katotohanan kung paano tayo dapat lumapit kay Jesus. Hindi sa pamagitan ng tradisyon, hindi sa pamagitan ng itim, hindi sa pamagitan ng bata, hindi sa pamagitan ng Peña Francia o ano pa man ang pagsalubong. Tanging Biblia lamang ang makapagtuturo sa atin paano tayo makalalapit sa ating Panginoong Jesus. Pansinin niyo ang sunod. Una, lahat ng kitungin ay lumapit kay Jesus. Ngayon naman, ikalawa, 13 to 14. Dito ang sabi. Sila ay nagsisigaw at nagsabi, Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin. Ano ang ginawa nila? Lahat sila ay tumawag kay Jesus. Now, lahat ng tao tumatawag kay Jesus. Alam natin. Ito mga tao, tumawag sila sapagkat alam nilang nandun si Jesus. Nakita nila, nasaksihan nila. Kahit malayo distansya nila. Dahil may batas noon, na isang kitong hindi pwedeng lumapit sa kanilang tao sapagkat sila tinuturing na marumi. Karumal-dumal sila. Pero hindi napigilan ang kanilang pagsigaw kay Jesus. At ito ang pribilehiyo ng Diyos sa lahat ng tao. Lahat ng tao ay maaaring tumawag kay Jesus. Magsisigaw kay Jesus.
Lahat ng tao ay maaaring lumapit kay Jesus sa kanilang mga paraan. Pansinin ninyo, sino ang lumapit? Sino ang lumapit kay Jesus? Tignan nyo ito. Yung 10? Hindi yung kanilang mga magulang. Hindi yung mga magulang nila na walang karamdaman ang nakiusap kay Jesus magtirik ng kandila. Kundi mismo yung mga may sakit ang lumapit kay Jesus. Nakita yung pagkakaiba ngayon? Marami po sa atin may mga problema sa buhay, may karamdaman, at sabi, pakilapit mo ko sa Diyos kasi mas malapit ka sa Panginoon. Sabi mo kay pastor na i-pray naman ako. Hindi. Kung sino yung may karamdaman, siyang dapat lumapit sapagkat ang kagalingan ng katawan, kagalingan ng karamdaman, lalo sa kaluluwa, ay isang personal na karanasan. Yan ang relihiyon eh. Mag-uutos ka ng tao. Mag-aamot ka para ikaw ay pakinggan ng Diyos. Ang kagalingan po ay hindi nakadepende sa ibang tao para sa iyo. Lahat ng lumapit dito, ano nangyari sa verse 14? Nang kanyang makita sila. Sino nakita ng Panginoon? Lahat ng lumapit at lahat ng tumawag. Nakikita ni Jesus. Lahat. Itong biyaya ng Diyos. Ng Diyos, walang pagtatangi sa lahat ng lumalapit sa Kanya. Kaya mali po yung mga katuruan eh. Sis, matin ka na yan sa church. Hindi, yung anak ko na lang patinin kasi pagpala yung anak ko, damay na rin ako. Brad, sumamba ka nang sa ganun makilala mo sa Jesus. Mali natin sa oras na maligtas ka, hindi, kailangan mauna mo na yung misis ko. Kasi misis ko ang misis mo, iba yung kanyang kailangan sa kanyang pangsarili yun. Pero ikaw, iba rin ang kailangan mo. Personal po na karanasan ang iyong relasyon kay Kristo. So, huwag tayo magtiwala sa ganun. Ang Diyos ay nakikita niya lahat ng tao sapagkat minamasdan niya, lalo na yung mga lumalapit sa Kanya. Tingnan niyo ang mga Proverbs 15:3. Pakibasa nga, Proverbs 15:3. Anong sabi diyan? Napakaganda po kung mayroon tayong Biblia para hindi kayo basta maniwala sa akin, kundi makita niyo mismo sa Biblia, yun ang sinasabi. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat panig, sa masama at sa mabuti ay nagmamasid. Okay. Nagmamasid talaga ang Panginoon sa lahat ng panig. Sa mabuti at masama. Pero dito sa kasaysayan, ang kanyang nakita at narinig, yung mga lumalapit sa kanya. Lumapit sa kanya. Sa kanyang pagka-Diyos, alam niya lahat. 1 Peter chapter 3, verse 12. Anong sabi ni Pedro? Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga tainga ay bukas ang kanilang mga panalangin. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama. Nakita niyo? Mata at tainga ng Diyos ay nakalaan sa mga lumalapit at tumatawag sa Kanya, lalo na sa mga matuwid. Pero laban siya sa mga tumatawag na hindi siyang tinatawag, kundi ibang Diyos ang tinatawag. Hindi siya natutuwa doon. Kaya mapansin natin ang daloy ng kasaysayan. Una, lahat ng kitongin ay lumapit kay Jesus. Ikalawa, lahat ng kitongin ay tumawag kay Jesus. Nabigo ba sila? Hindi eh. Hindi sila nabigo. Ikatlo, mapapansin natin, lahat ng mga nakarnig, lahat ng tumawag, ano? Anong ginawa nila? 14 to 15. Basahin natin. Nang kanyang makita sila, ay sinabi niya sa kanila, mayroong sinabi ang Panginoon. Narinig nila. Mayroong salita ang Panginoon na kailangan nilang mapakinggan. Mayroong utos ang Panginoon na kailangan nilang sundin. Ano ang sinabi ng Panginoon? Ayun, ang sabi dyan, humayo kayo.
at kayo'y magpakita sa mga pari. Yun ang sinabi ng Diyos, ni Kristo. Lahat ng 10 kitongin na lumapit sa Kanya, na tumawag sa Kanya, nakarinig mismo ng salita. At ang salitang sinabi ni Kristo ay utos. Anong utos? Magpakita kayo sa pari. Ngayon, habang sila'y umaalis, nagsisimula pa lamang, unti-unti natatanggal yung mga ketong sa kanilang daliri. Luminis! Habang lumalakad sila, lumabas na yung buhok ko, yung kilay ko kumapaluli, natanggal lahat yung tabingi ng aking bibig, kasi gano'n naubos yung ilong ng mga kitongin ng araw Mga daliri nila, nabibingkong. Unti-unti gumagaling. Habang sila'y papunta sa pari, naniniwala ko nakarating sila sa pari dito Kasi, yun ang kautusan ng mga Hudyo. Tungtuwa sila. Tungtuwa sila. Bakit po? Bakit sila tungtuwa? Dahil ang lahat ng kitongin ito nakarinig ng pangangaral ni Jesus. Bakit sila nakarinig? Dahil sila'y lumapit. At nung sila'y makarinig ng utos ni Jesus, anong ginawa nila? Ikatlo, lahat sila'y sumunod. Nakita nyo? Nakita nyo yung daloy na kasaysayan? Lahat ay lumapit. Lahat ay tumawag. Lahat ay sumunod. Now, ang isang taong hindi niya nakita si Jesus, hindi siya lumapit kay Jesus, hindi siya tumawag kay Jesus na nakita niya, anong susundin nila? Mayroon ba silang tamang pagsunod? Ikaw na hindi nakikinig ng salita ni Kristo, ikaw na hindi nakikinig ng pangangaral ni Kristo, ikaw na hindi nakakakilala kay Kristo dahil sa pangangaral, at mayroon kang susundin, anong susundin mo? Ang sabi nila, sundin mo lang 10 kautusan. Paano mo lang sabing sundin mo ang kautusan? Yung bang narinig mo kay Kristo? Saan nilang narinig ito? Tradisyon. Aral ng tao. Babagsak talaga sa relihiyon. At ang relihiyon, nagiging parang higit pa sa salita ng Panginoon, sapagkat yun ang sinusunod ng mga tao. Bakit? Hindi sila lumapit, hindi sila nakarinig, at hindi sila tumawag sa Panginoon. Tingnan niyo sabi sa Mateo 15, versikulo 7 hanggang 9. Pakibasa mo. Tungkol po doon sa mga relihiyon o tradisyon. 15. Mateo 15, versikulo 7 hanggang 9. Kayo mga mapagkunwari, tama ang ipinahayag ni Isayas tungkol sa inyo. Nang sabihin niya, iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Bakit daw? At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na itinuturo nila bilang mga aral ang mga alituntunin ng mga tao. Alituntunin ng mga tao. Yun po yung kinahis ng aral ng mga tao na ginagawa nilang aral na kanilang sinusunod. Kaya sabi ng Panginoon doon sa mga sumusunod sa tradisyon, mapagkunwari kayo. Mapagkunwari kayo. Tumatawag kayo sa akin, nagpupuri kayo sa aking mga labi, pero totoo, napakalayo ng puso ninyo. Bakit? Hindi sila lumapit, hindi sila tumawag, hindi sila nakinig mismo ng salita ng Diyos, kundi sila ay nakarinig ng aral ng tao at ginagawa nilang tuntunin na dapat nilang sundin. Alam nyo, kaya ito po ang pinapakita natin, napakalaga po mag-invite ng mga tao. Hanggat hindi sila nakakarinig ng salita ni Kristo, naniniwala silang mayroon silang magagawa sa kanilang buhay. Pero totoo, ang tanging kasagutan nila ay si Kristo lamang. Anong susundin nila? Di ba sabi na sundin mo lang kautusan, sundin mo lang batas. Anong susundin mo gayong hindi mo ito napakinggan? Hindi mo ito nakita. Kaya ano pong nangyari itong mga taong ito na lumapit kay Jesus, tumawag kay Jesus, nakita ni Jesus,
At narinig nila ang utos ni Jesus, anong ginawa nila? Sumunod. At sa pagsunod nila, ano nangyari? Aba, sa simula pa lamang ng pagkakabang nila, unti-unting lumilinis yung kanilang ketong. Matagal na panahon na sila na nagdurusa noon sapagat lahat ng siyensya, lahat ng gamot, lahat ng doktor, ginamit na nila, ubos na ang kanilang ari-arian, hiniwalayan na sila ng kanilang pamilya, pinandidirihan na sila ng kanilang mga anak at pamilya, hindi gumaling. Pero sa pagsunod lamang sa utos ni Kristo, nakikita nila mismo, naranasan nila, unti-unti silang lumilinis. Alam nyo, hindi lamang ito sa balat na kagalingan ang maaari nating matanggap kapag sinunod natin ang utos, pati kaluluwa natin maliligtas, malilinis kung ating sinusunod na may pagtitiwala ang salita ni Kristo. Ito yung tulad natin sa kaligtasan. Marami nagsasabi na, ako'y naligtas dahil iniwan ko na ang aking mga bisyo, iniwan ko na yung aking dating relihiyon. Ibig sabihin, ikaw ang nagsisikap na maligtas. Walang pagkakaiba sa kitongin, ginawa na nila lahat ng paraan, ginawa na ng kamag-anak nila lahat ng paraan, pero nalulubog sila, lalong naubo sa kanilang mga katawan sa kitong. Pero nung sila'y lumapit kay Jesus, tumawag kay Jesus, sumunod sa utos ni Jesus, aba, unti-unti silang gumagaling. Kaya ang kagalingan, hindi sa tao. Hindi sa iyong pagsisika, kundi sa iyong pagsunod sa salita ni Kristo. Eh lahat ay gumaling. Alam niyo, mayroon pong pangyayari sa ibang panig ng Biblia. Mayroong, tandaan niyo, isang senturyon nang mayroon siyang anak na may karamdaman at lumapit siya sa Panginoon. Talagang, Jesus, papag ka sa akin. Ang aking anak ay nasa bingit ng kamatayan. Pero hindi ako karapat-dapat. Ang aking bahay hindi karapat-dapat para sa iyo na ikaw ay pumunta sa akin doon. Sapagkat ako man ay isang leader at mayroon akong mga katulong kung anong i-dikta ko sa kanila, kung anong sabi ko sa kanila, sinusunod nila at nangyayari. Kaya, Panginoon, gawin mo to sa akin. Salita mo lamang ang susundin ko at maniniwala kung gagalingan ang aking anak. Ang sabi ng Panginoon, napakadakila ng iyong panampalataya. Sa salita ko lang naniniwala ka, humayo ka, magaling ng anak mo. At humayo nga itong senturyon. Sa daan pa lang sinalubong siya ng kanyang mga tao. Ang sabi, yung anak mo, buhay na! At tandang-tanda ng senturyon kung anong oras yung sinabi ni Jesus. Sa pamagitan ng salita mo lamang, gagaling ang anak ko. Ano nagpagaling? Salita. Paano pinapanganak na muli ang isang tao? Salita. Hindi sa iyong gawa. Hindi sa iyong pagsisika. Hindi sa iyong pagdadalo sa pagsamba every Sunday. Kundi yung iyong pagsunod ayon sa pananampalataya mo sa salita ni Jesus. Gumaling ba itong mga kitongin ito? Anong sabi po? Ang sabi dyan sa verse 14, verse 15, ang sabi, nang makita ng isa sa kanila na siya'y gumaling na, siya'y bumalik, na pinupuri ng malakas na tinig ang Diyos. Pero ang sabi sa 14, humayo kayo at kayo'y magpakita sa mga pari habang sila'y umaalis, sila ay naglilinis. Now, alam natin, pagka ikaw ay lumilinis sa iyong ketong, alam ko namang hindi ka iyak. Hindi ka malulungkot. Bakit pa naman ako gumaling? Walang ganon. Kundi, ha? Oh, wow! Wow! Talaga naman sisigaw sila. Alay ko, nagsasayawan yung siyam na ito. Yung 10 ko paturo sa pare. Nagsisigawan sila. Talaga nang nagpipista sila sa katuwaan nila. Bakit po? Hindi nila alam na yung kanilang paniniwala sa sinabi ni Jesus na utos at sinunod nila, yung pala ang solusyon ng kanilang karamdaman. Lahat sila'y gumaling. Lahat sila'y luminis. At lahat sila ay nagbunyi. Kaya lamang, papapa, mayroong pagkakaiba.
Sapagkat, pansinin natin, ang verse 15, hindi lahat bumalik kay Jesus. Lahat ay lumapit kay Jesus, lahat ay tumawag kay Jesus, lahat ay sumunod kay Jesus, pero nung natanggap na nila ang kagalingan, hindi lahat bumalik kay Jesus. Yung isa lang. Anong sabi pa rito sa ating kasulatan, dayuhan, sabi ng Panginoon. Isang dayuhan, bumalik. Nasaan yun siya? Basahin natin ulit. Ang sabi po sa ating talata, verse 15 hanggang 19, basahin ko na lahat. Nang makita ng isa sa kanila na sila'y gumaling na, siya ay bumalik na pinupuri ng malakas na tinig ang Diyos. Iba na yung kanyang ugali. Di ba? Higit pa ito na higit pa sa kanyang unang pagtawag kay Jesus. Dahil ito ay may kagalakan na. Verse 16, siya ay nagpatira pa sa panan ni Jesus na nagpapasalamat sa kanya. Siya ay isang Samaritano. At nagtanong si Jesus, hindi ba 10 ang nalinis? Nasaan siya? Nasaan siya? Wala bang natagpo ang bumalik at nagbigay ng papuri sa Diyos? Nagbigay ng pagsamba sa Diyos? At sinabi ni Jesus sa kanya, tumindi ka at humayo dahil pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Mapapansin natin dito kay Bani. Lahat sila ay tumanggap ng kagalingan. Paano nila natiyak na sila tumanggap ng kagalingan? Sila mismo nakaranas. At isa pa, nakumpirma ito ng pari sapagkat sa lumang tipan mayroong batas na kapag ang ketong ay gumagaling, kailang ipakita sa pare upang yung pare magdeklara, tama, gumaling ka na. Leviticus 12 verse 1. Isa lang talata, basahin natin, pero napakahaba po niyan. Leviticus 9, 10, 11, 12. Pero 12, ating basahin, ganito ang sabi. Ang Panginoon ay nagsalita kay Moses na sinasabi, sabihin mo sa mga anak ng Israel, hindi ito ang ating text na gustong I'm sorry. Pero yun pa rin ang paliwanag, no? Kapag ang isang ketongin ay gumagaling at kung halimbawa ang isang taong malinis ay mayroong nakikitang puti-puti sa kanyang balat, tanging pare lang din ang makapagdeklara na si ketongin. Yun ang batas. At kapag gumagaling naman, tanging ang pare lang makapagdeklara, kumpirma na siya'y magaling na. Kaya nga, itong biyaya ng Diyos, mga kapatid, itong inyong nakuha. Noong magsalita ang Panginoon, na humayo kayo at magpakita kayo sa mga pare, sila'y naniwala. At dahil sila'y naniwala, they trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus is to trust and obey. Dahil sa kanilang pagtiwala, sumunod sila. At dahil sila po ay sumunod, naranasan nila ang kagalakan. Right? So sa mga katwid, yung kanila pong pagsunod, pagpapakita lamang, nagagaling sila. Hindi yung pare ang magpapagaling sa kanila. Ito po ang biyaya ng Diyos. Ano mang napakinggan natin na mensahe na inuutosan tayong baguhin, alisin, o di ka gawin ang mga bagay na ating natutunan, sa sandaling tayo po ay sumunod, mayroon pong nangyayari himala. Pero sa mga taong nagbawa ng bahala, narinig na niya, okay lang, tuloy naman sa kanyang normal na buhay, wala kang naranasang himala sa Diyos. Walang kalaguan, walang future na biyayang matatanggap. Sapagat ang pagsunod sa sinabi ni Kristo, yun ang totoong magpapagaling. Kaya, nung dumating sila sa pare, diniklara talaga ng pare na siya'y magaling na. Diniklara ng pare ito. Kaya lalong natuwa itong 10. Lalong naglulumukso. Yung siyang palay ko nag-uwian sa kanilang pamilya. Gulat na gulat yung kanilang mga anak. Nay, hindi ba si tatay yun? Oo nga, mukhang kutis bata, sanggo ng kanyang mukha. Naglundagan sila, muli silang na-welcome.
At ano pang ginawa? Maaaring nagpatumba sila ng baka. Maaaring sila nagkatay ng walang baboy. Bawal sa kanang baboy doon. Baka nagpatumba. Ano ba mga hayop? Nag-imbita at sila nagpistahan sa tuwang-tuwa. At hindi lamang sila tuwang-tuwa nagpistahan. Maaaring namanata sa itim na Nazareno. Maring namanata rin kay Santo Niño. Di ba gano'n naman talaga? Kasi makita natin, pagkatapos nun, wala na tayong balita doon sa Siyam. Sa mga tuwid, nakatanggap talaga sila ng kagalingan sapagkat yun ay common grace sa mga taong lumalapit at tumatawag. Kahit sinong tao pag lumapit, mayroon talagang pagpapala. Kaso lang, hindi nila nakita yung realidad na si Jesus sa kanyang salita, doon sila gumaling. Ang kanilang binigyan ng credit sa mga time na yun, yung confirmation nung pari. Kaya ang mga tao, sa pari sila humahanga. Sa tao sila. Pero yung isa, iba yung kanyang napansin. Ano sabi? Nang makita ng isa sa kanila na siya'y gumaling na, siya ay bumalik na pinupuri ng malakas na tinig ng Diyos. Alam niyo, itong isang taong to, siya lamang ang nakamasid. Siya lamang ang nakakita sa nangyari sa kanyang buhay. Pero yung Siyam, nakita nilang sila masaya, kaya ginawa naman nila ang normal nilang buhay. Napakarami pong tao sa ating panahon ngayon na dumanas ng talagang matitinding karamdaman, tumatawag si Diyos, ginagawa lahat sa paraan, kahit sa mga Diyos-Diyosan, pero pagkatapos na sila po'y gumaling, limutan lahat, balik ulit sa normal. Pero ang totoong nag-iisip, kinikilala kung saan nagmula ang kagalingan, siya ay bumalik. Sapagkat, katwiran niya, hindi mo gagawin yung kanyang labis na katuwaan pagpipista. Hindi mo kayang tanggapin na aking lamang talikuran ang pinagkakautangan ng aking kagalingan. At siya ay bumalik. Na kung sa kanyang pagbalik, anong kagalakan meron siya? Higit pa sa kagalakan na dinanas noong siya. Yung awit trust and obey, for there's no other way. Christ of Christ. Nakita niya Yung nakita niya, sabi, at nakita ng isa. Ano yung nakita niya? Ang kanyang kagalingan lang. No. Nakita niya kung sino siya dati. Ilang sandali lang, ilang oras lang, sino siya? Mamamatay siya sa ketong. Siya ay kinamumuhian ng mga tao. Siya ay karumaldumal. Siya ay tinatanggihan ng lipunan. Salot siya ng lipunan. Salot siya ng lipunan. Pero ngayon, isa na siyang malinis. Dati siya natatakot dahil sa karamdaman niya. Alam mo, may sakit ngayon Hindi naman sa pisikal, pero sa isipan. No, natatakot sila kung anong mangyari. Hindi sila makalabas ng bahay. Akala nila normal lang yun. Hindi yun normal, abnormal yun. Kailangan mo si Jesus. Kailangan mo si Jesus. Kaya itong tao ito, maliwanag sa kanya kung ano yung hibala na nangyari sa kanya. Kaya siya bumalik sa isang maawaing Diyos. Bumalik siya sa isang merciful God. Kaya lang, sinabi pa totoo ng salmista sa Psalms 86 verse 5, ang sabi rito, sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti at mapagpatawad, sagana sa lahat ng pag-ibig, sa lahat ng sayo ay tumatawag. Ang sabi, lahat po ng tumatawag na sa Kanya, sagana sa pag-ibig ang ating Diyos. Imbis gawin niyang magpista tulad ng ginawa ng Siyam, siya bumalik, nagpatira pa at nagpasalamat sa Panginoong Yesus. Yan po ang nangyari. So ano po yung panglima niyang ginawa? Yung una, ang daloy ng kasaysayan, lahat ay lumapit kay Jesus. Ikalawa, lahat ay
tumawag kay Jesus. Ikatlo, lahat ay sumunod kay Jesus. Pangapat, hindi lahat ay bumalik kay Jesus. Panlima, yung isa, sa kanyang pagbalik, anong ginawa niya? Sumamba kay Jesus. Alam niyo, pagdating po sa pagsamba, ito po ay isang tanda ng mga taong may binagong puso. Sapagkat kung hindi binago ang puso mo, yung iyong pagsamba, yung iyong pagharap sa Diyos, ay relihiyoso lang. Pero kung totoong binago ang puso mo, napakasarap po para magsamba at pagpupuri, at hindi lang pagpupuri, kundi pagpapasalamat. Walang question yung kagalingan nitong siyam na ito. Talagang totoo silang gumaling. Sapagkat yan ay common grace. Pag sinabing common grace, pangkalahatang biyaya yan sa lahat ng taong lumalapit at tumatawag kay Jesus. Makasalanan man siya, kriminal man siya, tulad ng araw ay pinasisikat niya sa masama at sa mga banal. Ang ulan ay kanyang pinaulan sa mga kriminal at sa mga banal. Common grace yan. Pero, kaiba po yung nabagong puso sapagkat yun ay special grace. Kaya ang taong mayroon pong special na grace, hindi siya kontento sa panlabas at pisikal na kagalingan lamang. Nais niyang sumamba sa Panginoon. Siya nagpatira pa. Siya nagpasalamat. Nakita niyang may higit pa siyang kailangan. Hindi sapat sa kanya ang libigaya dahil pinagpala siya ng material, pinagpala siya ng pisikal. Pero kailangan ibigay niya ang kanyang buhay sa pagsamba sa Diyos. Kaya, anong sabi ng Panginoon? Kung ating babasahin muli, anong sabi ng Panginoon sa verse 17? Nagtanong si Jesus, hindi ba 10 ang nalinis? Nasaan ang siyam? Kaya hindi po lahat ng tumatawag kay Jesus ay ligtas. Hindi lahat. Pero nakapaghinayang, hinanap ni Jesus Hinanap ni Jesus. Sapagkat sila'y nakatikim na ng gawa ng Diyos. Sila'y nakarinig na ng salita ng Diyos. Sila'y nagsimula ng sumunod sa utos ng Diyos. Pero nung nakatanggap ng blessing, hindi bumalik sa Diyos. Ngayon, ang konklusyon ng Panginoon dito, ng kanyang tanungin, verse 18, wala bang natagpo ang bumalik at nagbigay papuri sa Diyos, maliban sa dayuhang ito? Ibig sabihin po dyan, dayuhan, wala bang bumalik? No? Na iba kaysa sa taong ito? Di ba ito yung nire-reject ninyo? Ito yung kaaway ninyo? Dayuhan ito? Akala nyo wala ng pag-asa itong maligtas? Akala nyo wala ng pag-asang magbago ito? Dahil problema nyo sa buhay? Naiinis kayo palagi pag nakikita? Yung bang pumalik? Kaya sabi ng Panginoon sa 19 na sinabi niya sa kanya, tumindig ka. Biro mo, nagpatira pa siya eh. Nagpapasalamat, walang katigil-tigil yung pagsamba niya. Kaya sabi ng Panginoon, tumindig ka at humayo. Ibig sabihin, tumayo ka at mamuhay ka sa iyong biyaya dahil pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Pinagaling na siya sa pisikal. Pero ngayon, pinagaling siya sa pananampalataya. Kaiba yun. Yung pisikal, para sa lahat ng taong lumalapit at tumatawag kay Jesus yan. Kahit sumusunod. Pero yung pananampalataya, doon lamang sa mga taong may binagong puso. Kaya, ang siyam, sila po ay tumanggap ng pisikal na kagalingan, pero hindi sila tumanggap ng spiritual na kagalingan ng kanilang kaluluwa. Saan abot yung kagalingan ito na sinabi ng Panginoon sa langit ito? Ang kagalingan niyan, aabot sa walang hanggan. Pero yung kagalingan ng siyam, hanggang saan? Mamamatay din sila isa-isa. Mamamatay sila isa-isa. Pero ang sabi ng Panginoon, kumbaga kung ating babalikan yung isang tulisan doon sa krus, nakatabi ni Jesus, ang sabi ng isang tulisan, Panginoon, alalahanin mo ko sa iyong kariyan. Anong sabi ni Jesus? Today, you shall be with me in paradise. Yung kanyang kaligtasan, hindi lamang doon sa krus, kundi hanggang doon sa walang hanggan, kasama ng Panginoon. Ano yung mas mahalaga? Kagalingang pisikal
o kagalingan spiritual. Kaya sabi ko kanina sa statistics, ilang libo katao ang tumatawag sa Panginoon dahil gustong gumaling. Pero walang iba, walang isa na kuusisa kung anong dahilan ng karamdaman, anong ugat at paano ito pagalingin. Kaya sa gabi ito mga kapatid, mayroon po tayong dapat tanggaping pahiwatig dito. Una-una, ang Diyos po ay mabiyaya sa lahat. Lahat ng tao. Walang kinikilingan ng Diyos sa kanyang biyaya. Wala siyang itinatangi. Kaso lang, maraming tao hindi alam kung ano yung biyaya ng Diyos. Ang alam nilang biyaya, kapag may kinakain ka, biyaya ng Panginoon. Kapag natapon yung bigas mo, ay yung kanin mo, ano ba? Pinagsasayin yung biyaya ng Diyos. Hindi lang ganun ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos, yung pagkain, yung karamdaman, yung trabaho, lahat yan para sa lahat ng tao. Pero ang biyaya ng Diyos na dapat natin malaman ay yung kaligtasan. Sapagkat kaligtasan hindi pinagtatrabahuan. Ito ay biyayang kaloob lamang ng Diyos. Kaya ang Diyos po ay walang pagtatangi sa lahat ng lumalapit. Kaya sa iyong paglapit sa Panginoon, ano talagang layunin mo? Gumaling lang sa iyong problema? Gumaling sa iyong kahirapan? Gumaling sa iyong kakapusan? Anong silbi ng iyong pagsampa kung hanggang doon ka lang? Pero kung layunin mo, ay gumaling ka sa tiyak na kaparusahan ng iyong kaluluwa, hindi rin nagtatangi ang Panginoon. Ang Diyos ay mabiyaya sa lahat. Alam nyo, alam ko may mga pagtuo din kayo, mga kapatid natin dito. Pero sa akin, hindi ko talaga makalimutan, hindi ko talaga mapigilan ang labi ko. Hindi ko kaya talaga mapigilan na pag-aralan ng salita ng Diyos para makilala ko pa ng gusto ang Diyos sa Kanyang salita. Nang sa ganun, yun lamang ang aking magagawang pagpapasalamat sa Kanya na siya nakikilala ko sa tuwing ako'y nag-aaral ng salita ng Panginoon upang may payag sa inyo. Bakit po? Naranasan ko po ang pisikal na kagalingan. At naranasan ko rin ang spiritual na kagalingan. Alam niyo naman, maaaring ilan sa inyo, buhay ko nung araw, dati akong hari sa aking sarili. Isa akong barumpado. Marami akong sinaktan na walang mga kasalanan. Nakulong. Lahat ng kalokohan, halos ginagawa ko ng time na yon. Hanggang sa nakarating ako ng abroad, akala ko madali kong tawagan ng Diyos dahil malapit sa Jerusalem na yung Saudi Arabia. Pero habang tumatawag ko sa Kanya, dinudrawing ko pa si Yeso Cristo sa aking dingding at sinusulat ko, Panginoon, mahal kita. Gabayan mo asawa ko. Ganun ako pagka-religyoso. Pero, hindi po naiwasan na magkaroon ako ng karamdaman. Ang karamdaman ko po ay microaneurysm. Nung umatake ito, alas 6 ng hapon, dinala ko palipat-lipat 7 hospital sa isang yung kingdom ng Israel ng Saudi Arabia sa Riyadh. Sa Riyadh, yung kingdom. 7 hospital. Pinagpapalit-palit ako. Sige ang injection para lang ako patulugin. Pero hindi ako kayong patulugin. Dahil ang sakit ko sa utak, microaneurysm. Di tulad nung aking pamangkin na aneurysm lang, isa lang ang pumutok. Sa akin, micro. Pinong-pino na lahat ay lumulubo. Anytime pag pumutok uli ang isa, maaari akong mamatay. Isa lang pumutok sa akin. Pero hindi ako mapatahimik, 7 hospital. Hanggang sa tinravel ako mula doon sa Riyadh patungong Dammam na mayroon pang 500 kilometers ang layo. Na pagdating ko roon, duling na duling ako sa kasasigaw po at kasakit dahil nga matagtag yung truck. At dinala ko sa Al-Fuad Hospital sa Saudi. Tapos sinakay pa ako sa stretcher na ang nagtutulak mga Indiano na pinapatakbo yung stretcher na parang nag-skate na gano'n. Tumatama doon sa dugtungan ng marmol yung gulong. Sigaw ko, Bawat tama, nakakita ako ng color talaga.
Pero noong dumating ang Pilipino, talagang inalalayan ako, nakaramdam ako ng langit. Now, to make the story short, 5 months po akong na-hospital. 5 months din akong na-paralyze sa hospital. At ilang buwan ako, mga 3 months doon sa aking quarter, na nag-iisa lang ako, na-paralyze din. At ang ginagawa ng kasama ko, tinatapunan lang ako ng mga karninote, dilata, at saka bigas para ako magluto at kumain. Gumagapang ako para lang makapagsaing. At doon ako dumudumi, doon ako umiihi. Kaya sa loob ng 3 months na yun, wala na makakalapit sa akin dahil sa baho. Pero pagkausap ko ng aking misis, sa sulat, okay lang ako. Pagkatapos nauwi ako, nadala ko sa Pilipinas dahil tinanggihan ako sa Saudi, 1984. Medyo nakakalakad na ako. Nakita na ako, mahaba na yung buhok ko. Pero pinilit ko pa rin magtrabaho. At nangamuhan ako ng isang Hapon. Siya ay isang manager o supervisor, consultant sa JICA. At minamaliho ko yung kanyang pamilya at mga anak kung saan sa kami pumunta sa Tagaytay. Pero kadalasan tumitigil ako dahil inaatake ako ng sakit ng ulo. Kaya umiinom ako ng napakaraming tabletas, yung Panadol, yung 1,500 mg ang isa. Umiinom ako noon para pumikit, para lang maano yung utak ko. Naibusan. Kaya ang sabi ng ating amo, si Ichikawa, Boy-san, punta tayo sa Makati Medical para ma-examine ang ulo mo. No, hindi, okay lang ako. Hindi, Makati Medical muna. Pinipilit ako, sabi ko, ayoko, kasi mati-discover nila yung sakit ko. Hindi ko talaga, hindi ako mayag. Pero after 1 month, naisan ako ng doktor ko, Boy-san, please drive me to Alabang. At nag-drive siya ng Alabang. Pumasok kami sa isang iskinitang masikip, tapos nakalagay doon, RITM. Ang doktor pa ron ng Hapon sa JICA. Wala na akong magawa, pina-examine ako. At after 1 week, pinabalik kami ng amo ko. Habang hinihintay ko siya, mga 2 oras, lumabas. Binigyan ako 2,000. Boy-san, I give you 2,000. You better go home. Because I don't want you to drive my family. If you die, my family die also. Sabi ko, why? Sabi ko, bakit? Tinawag yung mga doktor, JICA. Ang sabi sa akin, araw na lang ang kanin mo. Araw na lang. Alam nyo, pakiramdam nyo, yung lang nasa ko, hindi nyo pakaranasan. Kung gaano kadilim ang buhay ko. Kung gaano katindi ang aking kalagayan, may mga anak ako. Na-realize ko kung gaano kasama ng time na yun. Para akong hari. Kung sino mga tao sinagtan ko sa Saudi, 3 buhay ang nawala na sa akin. Na-realize ko na ito na yung bayad ng aking kasalanan. Pero sabi ng kapatid, ate ko, boy, mayroon ka pang isang baraha. Alas! Anong baraha? Si Kristo. Sabi ko, kung si Kristo totoo, bakit binigyan ako ng ganitong karamdaman? Kung talagang Diyos siya, bakit pinabayaan niya? May mga anak ako. Wala na akong araw, mga kapatid, na masaya. Hindi ako matulog sa gabi kasi baka pagpikit ko, hindi na magising. Nagmumukmuk lang sa bahay, balik pala yung kwarto namin. Patong-patong si Ramir, si Buboy doon, at saka si DJ. Pero sabi ni Miss ko, boy, Papa, maglaro ka ng madyong para maging maano ka. Ma-enjoy ka. Pinaglaro niya akong madyong. Ilang araw? Hindi araw. Linggo. 2 linggo. 3 linggo. 1 buwan. Hindi na ako maalis ng madyongan. Pero pinakakain ako ng misis ko doon. Pero may dala akong double blade na lanseta. Dahil libo-libo na yung utang ko. Sino maninigil sa akin, tablahan na lang. Yan ang nasa isip ko. Napakadili. Pero minsan, yung anak kong si Ramil,
umiiyak, umuwi. Dahil doon sa looban, Golden Gate, mayroon palang crusade. At ang nag-crusade doon, yung Cathedral of Praise ng araw. At pagkatapos mag-preach, anak ko, Ramel, siya yung presidente ng sakristan din sa Las Piñas. Doon sa mismong pinto ng simbahan nag-crusade, hindi makaalis yung anak ko. Pagkatapos noon, sabi ng pastor, sino bang may problema sa inyo, lumapit? Papanalangin natin. Alam niyo, walang katinag-tinag si Ramel, lumapit ka agad kasi ako ang inisip niya. Hindi nila alam kung anong karamdaman ko. Alam nila, may sakit ako, hindi makapagtrabaho. At ang sabi, anong gusto mong pag-pray? Pag-pray ko sana ng papa ko na tumigil siya sa kanyang pagmamasyong. Kasi nga, mamayat niya. Hindi niya alam. Ngayon, isa sa mga kalaro ko sa Madyong, dumating, humahangos. Wait, yung anak mo, nandun sa Purnagin. Sakit ko, sa Kristan yun, pero sa Purnagin. O, bakit? Ano mo yun Anong problema? Hindi, kasi nagpa-pray. Anong pinapray? Pinapray ng anak mo, umiiyak na sana tumigil ko sa pagmamadyong. Alam mo mga kapatid, sabi ko, halo! Halo kami ng halo, sigaw kong halo. Hindi na gumagalaw yung mga pizza ng Madyong dahil purong-puro na ng duha. Umiyak talaga. Sila na makatingin sa akin, siya o halo, sila nakatingin lang. Talagang basang-basa yung pizza. Sabi ko, uwi mo na ako. So umuwi ako. Kita ko si mama nakaupo sa lababo. Anak ko, patong-patong sila, si DJ ang gising. Mali ka si DJ. Sabi ko, sige, pagandaan mo kumakain. Sabi niya, wala tayong pagkain, papa. Ha? Ano walang pagkain? Ano yung mga pagkain dinadala mo sa akin doon sa sugalan? Hiningi ko yung mga kapitbahay natin. Ano? Di ba yung mga bata? Natulog yan na walang kain. Talaga namang iyak talaga ako. Sabi ko, kung talagang totoo ka, O Diyos! Pakita mo sa akin! Gagawin ko at ang gusto mo! Narinig niya. Kalahin mo, propination ng Panginoon kapitbayan namin sa Imbangay, lumapit alas madaling araw. Tibet, andyan ba si Kuya Boy? Andyan, gising ako. Bakit? Ayahan sa namin mamaya sa gawain. Sa ano? Sabi ni mama ko, nihanda tayo. Ako, hindi! Kaya na lang! Niluluko ko niyan. Di ba sabi mo, kung ano man ang nais ng Panginoon gagawin mo. Alam niyo mga kapatid, simula nun, para may clear ang point ko. Unti-unti ko siyang nakilala ang Panginoon. Noong unang preach talaga, gusto ko nang suntukin yung nagpipreach dahil merong puno ng langka, maliit pa lamang. Wala pa si Rudolph nun Nag-alaga ng baboy yung araw. Kikinig ako. Ang sabi ba ng pastor, ikaw, isa kang walang hiyang ama. Irresponsable, lasinggo, nagwawaldas. Tinignan ko ng asawa ko, may usapan talaga ang dalawa. Gusto ko na, nasasakal ko yung puno, gusto ko na suntukin talaga. Pero napigilan ko. Tapos pagkatapos nilapitan ng preacher ng asawa ko, ano sabi mo, Mr. Min? Sabi naman ito, kumusta raw preacher? Anong kumusta? May usapan kayo Uwi tayo. Pero madaling salita, no? Nakikilala ko na si Jesus sa magitan ng pakikinig ng salita. Iba naman yung feeling ko. Nag-iba talaga. Gusto ko siya laging marinig. Gusto ko siya laging makausap. Kaya nung bigyan ako ng Bible, alam nyo, yung Bible sa buong magdamag, halos maubos ko babasa yan. Umiiyak talaga ako. Umiiyak.
At ako'y laging natira ng pagkain nila sa Ternita. At ang naghatid sa akin yung nanay ko. Pagka malayo ko, sumisilip na ako, andyan nanay ko naghatid ng pagkain. Ngayon naman ko lumapit sa kanila kasi sobra-sobrang kasamaan ko. Yung mga anak ko, pagka oras ng tanghalian, pinabutas kapatid ko, manood yung TV nun. Papa, ayaw namin. Manood kayo! Kasi ang gusto ko, tanghalian, ma-invite naman ng anak ko na mananghali. Pero lahat ng yan, simula nung tumibay ang pagkilala ko kay Kristo, hindi ko na malayan, hindi ko na nararamdaman yung sakit. Mahalos oras-oras talagang nagdurusan ko. Nakilala ko siya. Kaya noon mga kapatid, kahit araw-araw mayroon akong Bible study, nagtuturo kami ni Mama, lakad, walang pamasahe, walang pera. Pero ginawa lahat niya. Bumalik ako sa Panginoon. Dahil siya yung nagpagaling ng aking karamdaman at siya pa yung nagpagaling ng aking kaluluwa. Kaya napakalaga po ang bumalik kay Kristo. Sana maranasan niyo rin ang ganitong karanasan, tulad ng karanasan ng isang tao. Maging totoo ang inyong relasyon kay Kristo. Tayo marami. Panginoon, tunay na nakikilala niyo ang mga tao sa pag-aalasig kayo sa lahat ng dako, lahat ng sulok ng mundo. Ngunit kayo po ay natutuwa at nagaganap sa mga tumatawag sa inyo, lalo na mayroong totoong panampalataya at pagtitiwala. Kaya naman, Lord, nawa, magligtas kayo. Kung paano nyo iniligtas ang isang Samaritano ito, paano nyo iniligtas ang mga pastor ngayon, mga dakilang lingkod ninyo na dating mga makasalanan na binago, na nawala ng pag-asa sa kanilang buhay, ngunit binigyan nyo ng pag-asa at kaligtasan. O Panginoon, magligtas kayo sa aming kalagitnaan.